Sa kasaysayan ng World War II, mayroong isang grupo ng mga magulang na naghahanap ng kanilang mga nawawalang anak sa kaguluhan. Sa gitna ng gyera at pagkawasak, nagsusumikap sila upang mahanap ang mga anak nilang nawala ng ugnayan sa kanila at nagtatago para sa kanilang kaligtasan. Sa mga panahong ito, ang tanging hangarin ng mga magulang ay ang muling makasama ang kanilang mga anak sa kabila ng lahat ng panganib. Ang kanilang pag-ibig at pag-aalala ay walang katumbas. Ang paksang ating pag-aaralan sa pagkakataong ito ay aking pinamagatang ang Diyos na nakakaalam, lagi nating kasama at palaging nagmamahal. Sa aklat ng mga awit, chapter 139, ipinahahayag ni Haring David ang katotohanan na ang Diyos ay ganap na nakakaalam ng lahat ng bagay at palagi ang nariyan para sa bawat isa sa atin. Sa pamamagitan ng mga talatang ito, mapagtatanto natin na ang tao ay walang maitatago sa Diyos at gaano man tayo kalayo o gaano man kalalim ang ating pinagdaanan, palagi natin siyang kasama. At sa huli, bibigyan din ni David ang kahalagahan ng plano ng Diyos sa buhay ng kanyang mga anak. Hahatiin natin ang kabuuang konteksto sa tatlong mahahalagang main points at may mga ilang subpoints ang bawat isa. At ang first mahalagang point na ipinapahayag sa atin ng ating teksto, ang Diyos ay nakakaalam ng lahat tungkol sa atin. Verses 1 to 6. Dapat natin lahat na malaman na ang pagkaalam ng Diyos ay sakdal at lubos. Alam niya hindi lamang ang ating mga gawa, kundi pati ang ating mga iniisip at damdamin. Walang bagay, pangyayari, o kaganapan na nakatago sa Kanya, kahit ang mga lihim ng ating mga puso. Hindi lamang niya nalalaman ang ating panlabas na pagkilos, kundi pati ang mga intensyon sa likod ng bawat kilos. Ang ganitong pagkaalam ng Diyos ay nagpapakita ng Kanyang pagiging makapangyarihan at walang hanggan sa kaalaman. Bukod dito, ang pagkaalam ng Diyos ay may halong pag-ibig at habag. Sinasabi nito na kahit tayo ay nagkakamali, nauunawaan niya ang ating kahinaan. Hebrews chapter 4 verse 15. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin. Alam ng Diyos ang mga dahilan sa likod ng mga ating desisyon at nakikita niya ang ating pagnanais na bumangon muli sa bawat pagkakamali. Ang kanyang pagkaalam ay hindi upang tayo'y husgahan, kundi upang tayo'y akayin sa tamang landas. Kaya't sa tuwing nakakaranas tayo ng pagkabigo o pagdududa sa ating kakayahan, dapat nating tandaan na nauunawaan ng Diyos ang bawat bahagi ng ating pagiging tao. Sa bawat pangarap, pagsubok at suliranin, nauunawaan niya ang kabuuan ng ating pagkatao at ang bawat naisin ng ating puso. Sa Kanya, tayo'y tanggap at mahal sa kabila ng ating kahinaan, sapagkat alam ng Diyos ang ating tunay na pagkatao. Ilan sa mga karagdagang kaalaman ang sinasabi ng mga magkakasamang talata. Una, sa verse 1, alam ng Diyos ang ating pag-iisip at motibo. Panginoon, siniyasat mo ako at nakilala mo ako. Ang Diyos ay hindi isang tagamasid lamang sa ating mga kilos, kundi siya ay isang masusing nagmamasid sa ating puso't isipan. Nang sinabi ni David, sinisiyasat ko at nakilala mo ako, ipinapakita niya na ang Diyos ay masigasig sa pag-unawa sa bawat bahagi ng ating pagkatao. Higit pa sa anumang makakayang pangunawa ng kahit sinong tao, at higit pa
sa ating sariling pagkaunawa sa ating mga sarili. Alam ng Diyos ang dahilan sa likod ng bawat aksyon natin, ang tunay na intensyon na hindi natin laging nakikita o nababatid sa bawat galaw natin. Hindi lamang ang ating ginagawa ang nakikita niya, kundi ang mga dahilan at damdaming nakakapit dito. Kahit ang ating mga lihim na ambisyon o mga planong hindi natin ipinapahayag, siya ay may ganap na kaalaman. Ang pagkaalam na ito ay isang paalaala sa atin na ang bawat hakbang natin ay may bigat sa mata ng Diyos. Ang kanyang pagkaalam sa ating puso ay nagbibigay daan upang tayo ay kanyang gabayan patungo sa mas mabuting landas na alisin ang mga maling motibo at palitan ang mga ito ng mga tamang intensyon. Sa ganitong pagkakaalam ng Diyos sa ating puso, napagtatanto natin na handang gabayan tayo ng Diyos sa pagbuo ng ating mga motibo sa anumang bagay na nais nating gawin upang sumasang-ayon ang ating mga gawa ayon sa kanyang kalooban. Ang Diyos ay kasama natin. Tinitingnan niya ang kabuuan ng ating pagkatao at ang pinakamalalim na pinagmumula ng ating mga pagnanasa at hangarin. Dito, lumalabas ang kanyang pangunawa, malasakit at pag-ibig bilang ating Ama, handang gumabay sa atin tungo sa mas mabuting pamumuhay, na kung saan ang ating mga layunin ay tutugma sa kanyang plano at kalooban para sa atin. Tandaan natin na hayag sa Diyos ang saloobin ng ating mga puso. Mababasa natin ito sa Hebrews chapter 4 verse 13. Walang makakatagos sa paningin ng Diyos. Sa tuwing nakakaranas tayo mga kapatid ng pagkabigo o pagkalito ng kaisipan, maalala sana natin ang Diyos, ang higit na nakakaalam ng anumang pinagdadaanan natin. Mahalaga sa Diyos ang bawat sulok ng ating puso at isipan. Verse 2. Alam ng Diyos ang ating gawa at pagkilos. Alam mo kung ako'y uupo at ako'y tatayo. Ang katotohanang alam ng Diyos ang ating pag-upo at pagtayo ay nagpapakita ng kanyang lubos na pagkaunawa sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang bawat simpleng galaw, kahit ang mga hindi natin binibigyang pansin, ay mahalaga sa Kanya sapagkat nakikita niya ang bawat hakbang natin ay kapahayagan ng ating pagkatao. Ang pagbibigay pansin ng Diyos sa bawat kilos natin ay kapahayagan ng Kanyang pagnanais na maging malapit at personal sa atin. Isang Diyos na hindi lamang nakatingin sa malaking kaganapan kundi sa bawat detalye ng ating pamumuhay. Sa kaalamang ito, natututo tayong maging mas maingat sa ating mga kilos at maging mas sensitibo sa kanyang presensya sa bawat sandali. Ang pagkaalam ng Diyos sa bawat kilos natin ay paalala rin na hindi tayo kailanman nag-iisa. At sa bawat hakbang natin, makakaasa tayo na nariyan siya at nakahandang gumabay at magpalakas sa atin. Ang bawat aksyon natin, maliit man o malaki, ay napapansin ng Diyos. Kaya't hinihikaya tayo na sa bawat kilos natin, tayo ay dapat sumasalamin sa kanyang mga katangian. Verse 3. Alam ng Diyos ang ating mga landas at direksyon. Sinusubaybayan mo ako sa aking paglalakad at paghiga. Alam mo ang lahat ng aking ginagawa. Ang Diyos ay may ganap na kaalaman sa lahat ng ating mga pinagdadaanan at pinipiling daan at maging sa pagpapahinga natin. Alam niya, hindi lamang ang ating pisikal na ginagawa, kundi ang direksyon na nais tahakin ng ating buhay
mga desisyon, ambisyon, at mga layunin. Ang pagkaalam natin na tayo bilang kanyang mga anak ay kanyang sinusubaybayan mula pa noong hanggang sa ngayon ay magbibigay sa atin ng kapanatagan na may Diyos na laging handang gumabay sa atin sa tamang direksyon. Maglaan tayo ng oras upang humingi ng gabay sa Kanya sa tuwing gagawa tayo ng mga desisyon sa buhay, maliit man ito o malaki. Tandaan natin mga kapatid, ang ating mga matang short-sighted lamang ang pawang nakikita. Salamat sa pag-ibig at habag ng Diyos sa tuwing mamamali tayo ng hakbangin o direksyon at nalihis sa Kanyang kalooban. Sa tuwing pag-amin natin ng bagay na ito, handa siyang gabayan tayo pabalik sa Kanyang tamang landas. Verse 4. Ang Diyos ay nakakaalam bago pa man natin sabihin o gawin. Bago pa man sumapit sa aking dila ang salita, alam mo na ito, o Panginoon. Ang Diyos ay hindi lamang nakakaalam ng ating mga pagkilos, kundi pati ang mga salitang balak natin sabihin bago pa man ito sambitin ng ating mga bibig. Ipinapakita nito ang lalim ng kanyang pagkaalam sa ating mga puso at intensyon. Ang ating mga salita ay bunga ng ating damdamin at kaisipan, at alam ng Diyos ang ating sinasabi at nahihirapang sabihin. Maging ang mga bagay na inilihim natin sa iba. Bilang pagsasabuhay ng mga katotohanan ito, magsikap tayong maging tapat sa ating mga salita at intensyon, sapagkat alam ng Diyos ang tunay na naisin ng ating mga puso. Sa ating pagdarasal, ipahayag natin sa Kanya ang mga bagay na hindi natin kayang sambitin sa iba, sapagkat Siya ang tunay na nakakaalam ng laman ng ating puso at nakikinig sa atin. Verse 5. Ang Diyos ay nasa paligid natin at sumasaklaw sa ating buhay. Pinalilibutan mo ako, nasa likuran at harapan ako, at inalalagay mo ang iyong kamay sa akin. Maliwanag na ipinapakita sa talatang ito ang proteksyon at pangangalaga ng Diyos sa atin. Hindi lamang siya nagmamasid mula sa malayo. Hindi tulad ng sinasabi ng awitin, "From a distance, God is watching us." Kundi ang presensya ng Diyos ay nariyan mismo sa ating paligid, umaalalay at sumusuporta. Ang paanyaya nga ni Jesus nang sabihin niyang, "Come unto me, all of you who are heavy laden, and I will give you rest." Ang mga salitang ito ay naglalarawan ng kanyang bukas na kamay, tanda ng pag-aalaga, proteksyon at handang umalalay para sa atin. Kaya kapag nakakaranas tayo ng takot o kawalang katiyakan, maalala nawa natin ang presensya ng Diyos ay sumasaklaw sa ating buhay, nagbibigay ng kapanatagan at pag-asa. Huwag tayong matakot sa mga hamon ng buhay dahil kasama natin ang kanyang presensya sa bawat sandali. Kapatid, aware ka ba that God in the person of the Holy Spirit is always present in your life? O binabaliwala mo ang presensya niya at ayaw mong masaklawan niya ang mga plano mo sa buhay? Verse 6. Ang kaalaman ng Diyos ay higit sa ating kaisipan. Ang kaalamang ito ay napakalalim para sa akin, hindi ko kayang maabot. Ang pagkaalam ng Diyos ay hindi kayang sukatin o abutin ng ating limitadong kaisipan. Sa dami ng mga bagay na saklaw ng kanyang kaalaman, hindi kayang unawain ng buo ang kanyang karunungan. Ito ay nagpapakita na ang Diyos ay higit sa ating pagkaintindi at siya ay dakila at kamangha-mangha. Tanggapin natin ang mga pagkakataong hindi natin nauunawaan
o di natin maaninagan ng malinaw ang mga pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Sa halip na magduda, magtiwala tayo sa Kanya, sapagkat ang Kanyang ganap na pagkaalam at pagkaunawa ay higit pa sa ating naiisip o inaasahan. Kung sa mga pagkakataong tayo'y nagugulumihanan sa mga kaganapan ng ating mga buhay, ang dapat lamang natin gawin is to stop, look, and listen. Ito yung mga pagkakataon na kailangan tayong mag-antay sa direksyon na sasabihin sa atin ng Panginoon. Huwag natin siyang pangunahan, pagkat kung gagawin natin yan, tiyak, matatapilok tayo. Sabi nga sa Psalms 130 verse 5, I wait for the Lord, my soul waits, and in His word I hope. Ang ikalawang mahalagang point na ipinapakita sa atin ng ating teksto ay makikita natin sa verses 7 to 12. Ang Diyos ay kasama natin kahit saan. Malinaw na ipinapahayag ng salita ng Diyos, walang lugar na hindi naroroon ang presensya ng Diyos. Kahit saan tayo magpunta, nariyan siya para samahan tayo. Sa magkakasamang talata, sa bahaging ito ng teksto, ilang bagay din ang ating bigyan ng pagpapahalaga. Una, sa verse 7, hindi maaaring tanggihan ang presensya ng Diyos. Saan ako pupunta na malayo sa iyong espiritu? Ang tanong na ito ni David ay nagpapakita ng isang napakahalagang katotohanan. Walang lugar sa ating buhay o sa buong mundo na maaaring pagtaguan natin sa presensya ng Diyos. Ang kanyang espiritu ay palaging nasa paligid, handang mangalaga at gumabay kahit saan tayo pumunta o anuman ang ating sitwasyon. Hindi tulad ng tao ang ating Panginoong Hesus na maaaring malimutan o iwan tayo. Siya ay hindi nagbabago at hindi nagpapabaya. Sa bawat hakbang ng ating tinatahak, maging sa panahon ng kagalakan o pagdurusa, siya ay lagi nariyan upang damayan tayo. Ito ay isang paalala na hindi lamang siya ang Diyos na mataas sa kalangitan, kundi siya rin ang Diyos na tinatawag na Emmanuel, meaning God is with us. Kasama sa bawat bahagi ng ating paglalakbay. Walang sandali o lugar na malayo siya sa ating mga puso at isipan. Jeremiah chapter 23 verse 24. Hindi ba ako nasa lahat ng dako, wika ng Diyos? Samantala naman sa verse 8, ang Diyos ay kasama natin sa kataasan at kababaan ng buhay. Kung ako'y pupunta sa langit, naroroon ka. Kung ako'y mamamahinga sa Sheol, naroroon ka rin. Sa talatang ito, ipinakikita ni David na kahit sa pinakamataas o pinakamababang bahagi ng ating buhay, naroroon ang Diyos. Hindi limitado ng pisikal na lugar ang presensya ng Diyos. Ipinapakita nito na kasama natin ang Diyos sa ating mga tagumpay at pagkabigo. Lagi siyang nariyan para samahan tayo. Tulad ng nangyari kay Apostol Pedro, hindi siya iniwan ni Jesus sa kabila ng kanyang itanggi ang Panginoon na kanyang kilala. Bagkus siya ay tinulungan muli ng Panginoon na makabalik sa kanya at patuloy na naging matapat niyang lingkod. Sa ating mga pagsubok o tagumpay, laging ipagpasalamat at tandaan na ang Diyos ay lagi nating kasama. At kapag tayo'y nadapa, magkaroon ng kababaang loob at hingi ng tulong ni Jesus upang makabangon muli. Verse 9. Ang Diyos ay kasama natin sa bawat panig ng mundo. Kung ako'y lilipad sa pakpak ng bukang liwayway o titira sa dulo ng dagat, naroroon ka rin. Mga kapatid,
Pinatototohanan ng verse na ito na walang distansyang makakahadlang sa Diyos sa atin. Kahit sa pinakamalayong lugar na ating mararating, naroon siya upang salubungin tayo. Ipinakikita nito ang katotohanan na kahit saan tayo magpunta sa mundo, hindi tayo mawawala sa kanyang paningin at kalinga. Ang Diyos ang laging naghihintay sa atin, handang samahan tayo sa anumang pagsubok o pagpapala sa anumang lugar na ating puntahan. Kung tayo man ay nasa malayong lugar o nasa bagong yugto ng ating buhay, huwag tayong matakot o mangamba. Ang Diyos ay kasama natin at Siya ang magbibigay ng direksyon, lakas, at kapanatagan saan man tayo mapunta. Pero teka muna, yan ay katotohanan lamang kung tayo ay nasa sa gitna ng kalooban ng Diyos. Verse 10. Ang Diyos ay patnubay sa bawat hakbang ng ating buhay. Aakayin ako ng iyong kamay, at hahawakan ako ng iyong kanang kamay. Ang Diyos ay hindi lamang nasa paligid, kundi Siya mismo ang umaakay sa atin. Ang kanyang kamay ay sumusuporta at humahawak sa atin sa bawat hakbang na ating tinatahak. Ang ganitong presensya ay nagpapakita ng aktibong gabay ng Diyos sa ating buhay. Ang patuloy na pagpapalakas, pag-akay at pagbibigay katiyakan sa atin na hindi niya tayo pababayaan. Kung sa mga panahong hindi mo alam ang tamang landas o hindi ka sigurado sa iyong mga nagawang desisyon, isuko mo ang kasalukuyan mong sitwasyon sa Diyos at hingin ang kanyang patnubay. Verses 11 to 12. Ang Diyos ay Diyos ng ating liwanag at kadiliman. Kung sasabihin ko, hayaang takpan ako ng kadiliman at ang liwanag sa palibot ko ay maging gabi, kahit ang kadiliman ay hindi madilim sa iyo. Sa Diyos ang kadiliman at liwanag ay magkapareho lamang, sapagkat Siya ang nasa gitna ng lahat ng ito. Maging ang ating pinakamalalim na kalungkutan, alinlangan o takot ay hindi makakahadlang sa kanyang presensya. Sa mga sandaling tila tayo ay natatakpan ng kadiliman ng takot, pagkabalisa o kawalan ng pag-asa, magtiwala tayo sa Diyos pagkat Siya ang ating tunay at pinagmumula ng liwanag. Alalahanin natin na ang kanyang presensya ay nasa paligid at Siya ang magbibigay liwanag sa ating landas, kahit gaano pa kadilim ang ating pinagdaraanan. Ang pahayag ni Haring David sa talatang ito ay nagpapakita ng katotohanan na ang presensya ng Diyos ay hindi maaaring hadlangan ng anumang pangyayari, damdamin o kaganapan. Ang Diyos ay laging nariyan sa ating pag-akyat at paglagpak. Siya ang patuloy na sumasaklaw at gumagabay sa atin. 1 John 1:5. Ang Diyos ay ilaw at walang kadiliman sa Kanya. Sa mga panahong tila tayo ay nasa kadiliman ng pagsubok, nalangin at magtiwala at tayo humingi ng gabay sa Kanya pagkat nariyan Siya lagi at handang tulungan tayo. Kahit gaano kadilim ang ating pinagdaraanan, ang kanyang presensya ang ating liwanag. Ang ikatlong mahalagang point sa ating teksto ay makikita natin sa mga talatang 13 and verse 8. Ang Diyos na lumikha sa atin at may layunin para sa atin. Hindi tayo aksidente lamang. Bawat isa sa atin ay nilikha ng Diyos at may tanging layunin Siya sa ating pagkaligtas. Sa verse 13, maliwanag na sinasabi na ang Diyos ang may lalang ng ating buong pagkatao. Ikaw ang lumikha sa aking kaloob-looban. Ang Diyos ang mismong lumikha
ng ating kaloob-looban, ng ating puso, kaluluwa at espiritu. Siya ang gumawa ng bawat bahagi ng ating pagkatao, simula sa ating paghubog sa sinapupunan. Ang talatang ito ay nagpapakita ng kanyang personal na pagkaalam at pagkakasangkot sa ating buhay mula pa sa ating pinagmulan. Ang paglikha niya sa ating kaloob-looban ay hindi lamang isang pisikal na pagbuo, kundi isang malikhaing pagsasama-sama ng ating mga talento, damdamin at personalidad. Ito ay nagpapaalaala na hindi tayo aksidente o bunga ng pagkakataon lamang tulad ng sinasabi ng mga atheists. Ang ating buhay ay bunga ng kanyang maingat na plano at layunin. Sa ganitong pagkaalam sa ating kaloob-looban, makakaasa tayo na alam ng Diyos ang ating pangangailangan at pinagmumula ng ating mga pagnanais, takot at pangarap. Siyang nakakaunawa sa atin ng lubusan at nagmamahal sa atin ng walang kondisyon dahil tayo ay kanyang nilikha para sa kanyang banal na layunin. Jeremiah 1:5. Bago kita inanyuan sa sinapupunan, kilala na kita. Samantalang sa Efeso chapter 1 verse 11, ganito naman ang sinasabi, kami ay pinili ng Diyos mula pa sa simula na maging Kanya sa pamamagitan ni Kristo ayon sa Kanyang plano. Ang Diyos ang gumawa sa lahat ng bagay ayon sa layunin ng Kanyang kalooban. Ang ating pagkalikha ay isang kamanghamanghang bagay. We were carefully created and fashioned by God. At dahil sa bagay na ito, tayo ay lubhang mahalaga sa lahat ng bagay sa sangsinukob na ito. Huwag maging mababa ang ating tingin sa ating mga sarili o mabawasan ang tiwala at kakayahan sa sarili. Ating tandaan na tayo ay obra ng kanyang mga kamay. Verse 16. May tiyak na plano ang Diyos para sa bawat isa. Ang lahat ng aking araw ay isinulat sa iyong aklat bago pa man ito naganap. Ang talatang ito ay nagpapakita na ang Diyos ay may tiyak at partikular na plano para sa bawat isa sa ating mga mananampalataya. Isang plano na kanyang inihanda bago pa man tayo isilang. Bawat araw ng ating buhay, ang ating mga tagumpay, kabiguan, at bawat hakbang sa ating paglalakbay ay naitala na sa kanyang aklat. Nagpapakita ng kanyang walang hanggang kaalaman. Ang pagkaalam na may plano ang Diyos para sa atin ay nagbibigay ng layunin at kabuluhan sa bawat karanasan, kahit pa sa mga pagsubok at hirap na ating pinagdaraanan. Ipinapakita nito na hindi tayo naglalakbay ng walang direksyon, kundi may gabay at layunin ng Diyos sa bawat araw ng ating buhay. Dahil dito magtiwala tayo na ang bawat pangyayari, mabuti man o masakit, ay bahagi ng kanyang mas malaking plano at kanyang dakilang kalooban para sa atin. Kaya't, kapatid, kung hindi mo pa alam ang plano ng Diyos sa iyong buhay, panahon na upang pagsikapan at alamin mo sa Diyos ang kanyang inihandang buhay para sa iyo upang ito ay iyong simulaang lakaran. Magtiwala tayo sa plano ng Diyos para sa atin. Kahit na may mga pagkukulang tayo, siya ang gagabay pa rin sa atin patungo sa kanyang layunin. Sa ating pagtatapos, sa chapter 139 ng Aklat ng Awit, ay malinaw na ipinapakita sa atin na tayo ay ganap na kilala, minamahal, at palagi ang sinasamahan ng Diyos sa bawat aspeto ng ating buhay. Alam niya ang lahat tungkol sa atin, ang ating mga iniisip, mga kinikilos, at mga damdamin. Sa kanyang presensya, hindi tayo nag-iisa.
at sa kanyang paglikha, tayo ay may layunin. Ang bawat araw ng ating buhay ay nakatala na sa kanyang aklat at ang kanyang mga plano para sa atin ay puno ng pag-asa at pagmamahal. Ang hamon ngayon ay tanggapin ng ating halaga sa mata ng Diyos at pagtiwalaan ng kanyang presensya at plano. Sa lahat ng ating mga ginagawa, be aware na ito ay dapat sumasang-ayon sa kanyang dakilang kalooban para sa ating buhay. Ito muli ang inyong lingkod, Brother Ed. God bless us all.